Napakalawak nga ng narating ng Friendster. Akalain nyo nga naman, sa pamamagitan ng inyong computer at ng internet, matutuntun mo ang napakaraming tao. Kasama na rito ang sari-saring impormasyon tungkol sa kung sino-sino. Noong nakaraang eleksyon, sa website na ito nakuha ng GMA News Research ang litrato ng anak ni The King na si Ronyan Po, miyembro ng Friendster. Ang larawan din sa Friendster ni Candice Castro, biktima ng murder, ang ikinalat sa media upang mahuli ang suspect. Ang anak ni Senator Miriam Defensor Santiago, nagpahiwatig daw ito sa Friendster ng kanyang pamamaalam. Kamakailan lang, nagkagulo ang mga artistang sina Rosana Roses at Jolo Revilla dahil sa Friendster din. Iba't iba nga ang mapupulot na kwento sa Friendster. Lahat na yata ng klase ng eksena. Narito. Gusto mong makipagkaibigan? Hindi na uso ang pen pal o phone pal. Ang uso ngayon, Friendster. Connect na at baka makita mo pa ang matagal mo nang hinahanap. Si First Lieutenant Arnold Aldo, mabigat ang kanyang responsibilidad. Katunayan, isa siya sa mga pilotong paruot parito noong trahedya sa Real Quezon. Pero ang matikas na ginoong ito, may weakness o kahinaan, ang Friendster. Ito raw ang kanyang pampalipas oras kapag wala silang misyon. Dito niya ibinabaling ang kanyang lungkot dahil kadalasan malayo siya sa kanyang pamilya. Usually we are deployed sa mga areas na very remote. So during night time we don't do anything. I have my laptop with me. Yeah, and also I have friends abroad. I can communicate with them. I can download their pictures sa Friendster too. Ang Friendster ang isa sa pinakasikat na net meeting ngayon sa internet. Binuo ito ng mga computer whiz mula pa sa Amerika. 2002 nung nauso ito sa Pilipinas. Banal ang misyon ni Father John Ira sa Friendster. Siya ang vocation director ng St. Vincent School Seminary. Para sa kanya, hindi lang ito paraan para magkaroon ng maraming kaibigan, kundi para madagdagan din ang bilang ng mga pari. Father, gawa ka naman ng account, no? Malay mo, makarecruit ka. And I tried. Sabi ko, bakit hindi? Ang mga target client ko usually kabataan. So I have to be, kumbaga kung ano yung in sa mga kabataan, yun yung ginawa ko. And nag-enjoy naman ako. Napakalawak nga ng narating ng Friendster. Akalain nyo nga naman, sa pamamagitan ng inyong computer at ng internet, matutuntun mo ang napakaraming tao. Kasama na rito ang sari-saring impormasyon tungkol sa kung sino-sino. Noong nakaraang eleksyon, sa website na ito nakuha ng GMA News Research ang litrato ng anak ni The King na si Ronyan Po, miyembro ng Friendster. Ang larawan din sa Friendster ni Candice Castro, biktima ng murder, ang ikinalat sa media upang mahuli ang suspect. Ang anak ni Senator Miriam Defensor Santiago, nagpahiwatig daw ito sa Friendster ng kanyang pamamaalam. Kamakailan lang, nagkagulo ang mga artistang sina Rosana Roses at Jolo Revilla dahil sa Friendster din. Iba't iba nga ang mapupulot na kwento sa Friendster. Lahat na yata ng klase ng eksena. Narito. Marriage Made in Heaven. Ito raw ang kahulugan ng pag-iisang dibdib ni Danny at Joy. Si Joy, taga Legazpi City sa Bicol. Si Danny, taga Maynila. Ang Friendster daw ang nagsilbing kupido nung pagtagpuin sila sa website. Kung walang internet, walang Friendster, imposible na magkakilala kami. Ang happy ending nga raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpupunta sa mga ganitong party ang mga Friendster members. Dito sa isang Friendster eyeball sa Malate, nagkakasiyahan ang mga bisita. Umaasang makakakilala sila ng mga bagong kaibigan o kaibigan pa. Nakikita ko kasi sa sa website ko doon yung nakalagay. Kaya matend ako. To have some fun.
Ayon kay Gerald Abergos, sociologist, hindi nakapagtataka ang popularidad ng Friendster. Isa raw kasi itong makabagong tulay na maaring mag-ugnay sa mga taong magkakalayo. Likas raw kasi sa ating mga Pilipino ang pahalagahan ang pagkakaibigan. We are a very hospitable people. Pakipagkaibigan sa atin, talagang napakalaking bagay para sa Pilipino. Hindi masama ang Friendster. At wala ring basihan na makapagsasabing ito'y nakaka-addict. Pero aminado siya na kung minsan may ilan na ginagamit ito sa mga walang kabuluhang bagay katulad ng prostitusyon, pornography at kung ano-ano pang kalaswaan. Let us not use the technology para makasira. You know, napakagandang tool ang Friendster for people to relate with each other. Dito sa eTelecare, isang call center, iba raw ang patakaran nila pagdating sa paggamit ng personal website katulad ng Friendster. Para maiwasang matukso ang mga empleyado, naka-block o hindi mabubuksan sa mga computer ang naturang website. Productivity is a big issue. It's a number one issue. But I think as important as that is security, data security. Ayon kay Rod Estrera, Corporate Communications Director ng eTelecare, hindi naman daw nila sinasakal ang kanilang mga tao. Katunayan, tuwing break time, naglalaan sila ng kwarto kung saan pwedeng mag-relax ang kanilang mga empleyado. At syempre dito, hindi bawal ang mag-Friendster. We provide amenities, we provide facilities to help foster that kind of work-life balance for our employees. Pero wala raw makakapigil kay Joanne, 15 years old. Sa labis na pagkahilig niya sa Friendster, 5 ang kanyang Friendster account. Ibig sabihin, umabot na sa halos 2,000 ang kanyang mga kaibigan. Pati na rin ang kanyang mga kaaway. Oo, pati kaaway, nakukolekta na rin ni Joanne. Kasi may isang girl, inaway ko siya kasi ginagamit niya yung picture ng best friend ko. Maituturing na hulog ng langit ang pagkakaimbento ng Friendster. Sana lang, huwag itong maabuso at magamit sa kalaswaan. Huwag sanang madungisan ang mga kwento ng pag-ibig, ng kabanalan, ng kasiyahan at disiplina ng mga miyembro nito.